Unlike sa nakaraang coach ng Gilas mga kapatrol, ay hindi mahilig si Coach Tim Cone ng maraming salita. He is a man of action, and he let his success do the talking. Siya lang naman ang one and only coach na nakakuha ng Asian Games gold medal in recent memory. So diyan pa lang ay wala na tayong karapatang magduda sa kakayahan ni Coach Tim Cone. Isa lang kasi ang habol ni Coach Tim at ito ay ang makakuha ng panalo. Sikat na kasi si Coach Tim Cone, being the head coach of Barangay Ginebra, ang most popular team ng Pilipinas. Kaya when he says na hindi na kailangang magdagdag pa ng isang player, ay he knows what he is talking. Alam niya ang kanyang ginagawa, and we know he is a true leader na nakasalalay sa kanya ang success o failure ng Gilas. At sa tingin ng nakararami ay tama si Coach Tim dahil siya ang may alam as a veteran mentor and being the winningest coach sa Pilipinas. His gold medal sa Asian Games cemented his status as the GOAT tactician. Hindi man sinabi ni Coach Tim, pero obviously ay napakalakas na kasi ng mga players na nasa disposal ng Gilas ngayon. Kahit na 11 players lang, pero lahat sila ay mga best players na available ngayon. At alam rin ni Coach Tim na 4 years ang kanyang program, kaya hindi ang Olympic qualifying tournament ang katapusan kundi ito ang simula pa lamang. Kaya it is useless kung magdagdag ng players, pero hindi naman magagamit pagdating ng ika-4 na taon. Whether we like it or not, isang practice lang ang paglalaro sa Gilas sa Olympic qualifying tournament as part of their preparation para sa Los Angeles Olympics after 4 years. Yan talaga ang goal ni Coach Tim Cone, kaya nga napakaikli lamang ng training nila ngayon, knowing na this is only a part and parcel of their grand 4-year plan. Ang importante ay magkaalaman ang mga players at magalamay nila ang sistema ni Coach Tim Cone. And along the way, kung makakuha ng mga panalo ay mas mabuti. And that means napakaganda ng programa ni Coach Tim Cone. Pero obviously, gusto ni Coach Tim at ng buong Gilas na manalo sa Olympic qualifying tournament at makapaglaro sa Paris Olympics. Pero in the event na hindi pa kaya, ay marami pang pagkakataon na punan ang mga butas ng team. Ang importante sa ngayon ay masusubukan ni Coach Tim Cone kung gaano kalakas ng kanyang handpicked players playing against world-class competition. Totoo naman kasi napakalakas na ng ating team ngayon, 11 players, sapat na. Hindi naman kasi kailangan gamitin lahat sa isang game at ang style ni Coach Tim Cone ay 9 players lang ang kanyang ginagamit bawat laro unless may ma-eject na players. Kaya hindi problema ang 11 players. In fact, isang blessing in disguise pa ito dahil mas lumalaki ang ating lineup with Dwight Ramos converted to point guard. But wait, tinawagan naman pala ni Coach Tim Cone si Jordan Hiddink bago ang ensayo nila sa Inspire Sports Academy, pero sayang at hindi siya available. Gusto kasing magkaanak ni na Jordan Hiddink at ng kanyang partner, kaya priority nila ito dahil nahirapang magkaanak ang mag-asawa. Tinawagan rin si Red Sabando, pero committed na sila sa strong group. So in other words, ay wala na talagang dahilan kung bakit i-bash ang Gilas dahil tama naman lahat ng kanilang mga plano. At shout out to Eduardo Yabes. Kaya na ng Gilas yan, kompleto na buong team. Matatangkad na, mabibilis pa. Dagdag pa ang veteran player at Brownlee. At balitang NBA naman. Ang NBA draft ay magaganap ngayong linggo at maraming fans ang nag-abang kung saan matatapos si Bronny James ang anak ni LeBron James. Ang first round draft ay magsisimula sa June 27 habang ang second round naman ay sa June 28. Isa sa mga karaniwang teorya ay maaring pumili ang Los Angeles Lakers kay Bronny James upang maglaro kasama ang kanyang ama sa huling taon daw ni LeBron James sa basketball court. Ang 19 years old na si Bronny James ay nakumpleto na ang kanyang unang taon sa college basketball sa University of Southern California Trojans, kung saan nag-average siya ng 4.8 points and 2.1 assists bawat laro. Hindi katulad ng kanyang ama na may taas na 6'9" at pinakamataas na scorer sa kasaysayan ng NBA.
Si Bronny ay may taas na 6'1 at mas kilala bilang isang defensive player. Gayunpaman, bilang anak ng 4 na beses na NBA champion at 4 na beses na most valuable player, dala nito ang dagdag na atensyon. Si Bronny James ay merong 7.7 million Instagram followers at matagal nang sinusundan ng mga experts ang kanyang basketball journey. Despite that, hindi gaanong magaan ang naging daan niya. Si Bronny ay na-ospital dahil sa cardiac arrest noong July ng nakaraang taon, kaya pinayagan lang siyang bumalik sa basketball noong November matapos matuklasan na meron siyang congenital heart defect. At maaari bang mapili si Bronny James ng Los Angeles Lakers? Well, si LeBron James ay 39 years old, ay malamang napapasok sa huling taon ng kanyang karera at maaring maging free agent ngayong summer. Kung i-decline niya ang kanyang $51.4 million player option kapag magbubukas ang window sa katapusan ng June. Posibleng gamitin si Bronny James bilang isang kasangkapang pang-akit para hikayatin itong si LeBron James na magkaroon ng bagong kontrata. Gayunpaman, ang desisyon ni LeBron James sa future ng kanyang basketball career ay magiging resulta ng maraming mga kadahilanan. Kasama na ang kanyang kalagayan sa Los Angeles Lakers, ang plano ng kupunan, at ang kanyang personal na pangangailangan at ambisyon sa larangan ng basketball. Following the All-Star Game in 2022, the 4-time NBA champion told reporters, "My last year will be played with my son." And earlier this month, itinalaga ng Los Angeles Lakers si J.J. Redick, isang television pundit at dating NBA player, bilang bagong head coach ng Los Angeles Lakers. Si Redick ay co-host ng basketball podcast kasama si LeBron James. At kahit walang anumang karanasan sa coaching, ang 40-year-old na dating shooting guard ng Orlando Magic at Los Angeles Clippers ay maaring magtayo ng kupunan na nakatuon kay LeBron James. At ang Los Angeles Lakers ay may pang 17 at pang 55 picks sa darating na draft, at sila rin ang isa sa 2 kupunang kasama ang Phoenix Suns na nakapag-ensayo kay Bronny James bago ang draft. At saang kupunan kaya posibleng salihan ni Bronny James? Sinabi ni Rich Paul, ang agent ni Bronny at LeBron, sa ESPN nung nakaraang buwan, na si Nico Harrison, ang general manager ng Dallas Mavericks, ay parang tiyuhin kay Bronny. At ang Mavericks ay may pang 58 pick. At sa parehong panayam, sinabi ni Rich Paul na gusto ng Minnesota Timberwolves na makakuha kay Bronny. At si Masai Ujiri, ang pangulo ng Toronto Raptors, ay labis na humahanga sa batang player. At ang Minnesota Timberwolves hold picks 27 and 37, habang ang Toronto Raptors naman holds number 19 and 31 picks.